Shoutout kay Ronald Verbosidad, kay Katsakino Dukusin at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon, ang nakikita natin ditong balita sa Barangay Ginebra naman, mukhang papayag na raw itong Meralco Bolts na i-trade, itong si Chris Newsome. Nagpapanik na ang Meralco pagkatapos nilang matalo dito sa Converge Fiber Excess. Nakita natin yan kagabi. Siyempre, hindi maganda yan dahil lahat ng teams iniiwasan na matalo na dito sa dito sa Converge. Sila pa lang walang panalo. Pero nangyari na nga at mukhang apektado talaga itong Meralco Bolts dito sa uncertainty tungkol kay Chris Newsome. So mukhang payag na sila. Itong si Newsome ite-trade dito sa Barangay Ginebra. Samantalang ang Meralco makukuha si Joshua Monson at itong si Cade Flores mula sa Northport Batangpier. Ang Ginebra naman ite-trade itong si Ralph Koo at itong si Jeremiah Gray dito sa Northport Batangpier para naman meron silang compensation. Plus baka samahan pa ng first round pick yan ng Ginebra, hindi pa natin natitiyak. So mangyayari si Chris Newsome mapupunta sa Ginebra. Alam natin kung anong kaya niyang gawin dito sa backcourt nila. Samantala naman, ito si Jeremiah Gray kapag naging malusog na yan, magiging 3-point scorer yan para dito sa Northport. Mapupunuan niya yan pagkawala nito si Joshua Monson. Plus kung meron ka pang Ralph Koo, malaking bagay yan. Samantala naman, itong Meralco, si Joshua Monson, baka dyan na niya talaga makita yung magandang groove niya dahil magiging top option na siya dyan pagdating sa scoring. Plus si Cade Flores, isang batang big man na mapapakinabangan din ni Coach Luigi Trillo. Pwede nilang i-tandem yan dito kay Brandon Bates, Cliff Hodge at kay Raymond Almasan. Sa tingin ko dito sa ganitong klaseng trade, lahat naman ng teams na involved ay mananalo. May Newsome na Ginebra, may Gray at Koo, itong Northport, plus meron namang itong si Cade Flores at Joshua Monson dito sa Meralco. Napansin nyo ba doon sa game nitong Meralco kontra dito sa Converge ay hindi naglaro itong si Raymond Almasan? Ang balita lumabas ayon dito sa Spin PH ay sinuspindi raw ng PBA itong si Almasan dahil doon sa insidente na nangyari doon sa EDSA, doon sa busway incident. Hindi pa ito kinukumpirma ng Meralco. Nung tinanong si Coach Luigi Trillo ba't hindi naglaro si Almasan, no comment siya. Pero ayon dito sa sources ditong Spin PH, inakusahan daw kasi itong si Almasan na magbibigay doon ng pera doon sa isang traffic officer pagkatapos magkaroon ng isang violation doon sa EDSA busway. Ito raw ay violation ng PBA Uniform Players Contract na sinasabi na ang mga basketball players daw dito ay dapat i-conduct yung sarili nila in a proper and respectable manner, in good demeanor, at dapat daw ay worthy of emulation mula doon sa publiko. Tinanggi naman ni Almasan yung nangyari at sinabi niya na ang nangyari daw doon, yung perang ibinibigay niya ay para ma-settle yung fine para doon sa traffic violation. Sa ngayon, hindi pa natin makakumpirma kung ano mangyayari dito. Pero itong Special Action and Intelligence Committee for Transportation ay nireport na doon sa Facebook page nila na talagang na-flag down itong si Raymond Almasan dahil doon sa EDSA busway para lang yun sa mga otorisadong mga bus at mga sasakyan na ginagamit ng mga top officials ng gobyerno. Kaya hindi pa natin natitiyak kung ano magiging resulta nito. Pero mukhang ang maliwanag dito, mukhang nagkamali itong si Raymond Almasan dahil base doon sa mga reports, mukhang iyan daw talaga ang ginawa niya. Pero hindi pa natin siyempre matitiyak dahil ang Meralco hindi naman siguro maglalabas ng official statement. Pero base doon sa mga reports, mukhang itong si Almasan, 1 game lang yung suspension. So sa susunod na laro ng Meralco, ito ay makababalik na. At importante yan dahil kailangan siya ngayon ng bolts.